Good morning, Kong. So tomorrow po nakaschedule for budget briefing itong DPWH. Matutuloy po ba ito or i-reschedule po? Well, according to the Committee on Appropriations, tuloy-tuloy yung mga budget deliberations as scheduled. So, we expect na matutuloy ang budget deliberations ng DPWH tomorrow. Despite the time needed to address the supposed mangled entries in the NEP 2026. Sa ngayon, yun ang nakikita natin. Magtutuloy-tuloy, magkakaroon definitely ng pagtatanong. It's really up to the House members and sa magiging deliberation nila kung paano yung i-address yung mga concerns ng members doon sa mga entries doon sa kanilang budget. And then, dun po sa House Infracom hearing, mayroong motion na ipinagpaliban to invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko and mayroong mga reports na hindi po siya. He was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa? Lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So, I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period ng kaniyang travel clearance from the House? Kailan po umalis? Kailan wala po expected wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information. And once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Thank you, BBN. Haji Camino from Brigada News is next. Good morning po, Attorney. Follow up lang po sa question ni Vivian. Kasi si Congressman Toby Tiangco, I think, may statement na parang ang sinasabi po niya or ang claim po niya ay, is the House leadership protecting Congressman Zaldico? May we know your thoughts on his statement regarding Representative Ko? Well, wala namang ganong klaseng na galing sa House leadership, no? Ang tungkol dun sa hindi pag-imbita doon sa Infracom, na-clarify din naman siya ni Chairman Terry Ridon na kaya hindi iimbitahan because for that specific purpose that they want to invite Congressman Zaldico and including, I understand, Senator Grace po, 'di ba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But it may be relevant in other venues, in other committees. So, ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nag-setting na ng direction ang Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. They started now with Bulacan. Yun yung una din naman na na-identify ni Presidente. So, they are discussing that now. And I think for the next hearing, yun pa rin na mapag-uusapan. So, kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Zaldico at na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro magiging relevant yung presence ni Congressman Zaldico.
Yun ang explanation ni Chairman Terry Redon. So, ibig sabihin po, ma'am, parang nananatili naman yung posisyon ng leadership, nananatili ang posisyon ng Infracom na wala po silang, sabi nga, sasantuhin. Yes. Resource person man po ito or any member of the House. Nakita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion dun sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng, tama ba yung isang motion na na-pass nila na for those members who would have some conflict? For disclosure. For disclosure. So makikita naman natin na the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang isisiwalat at maa-address ng investigation na ito. Pero syempre, may proseso, meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Yun naman din yung uunahin din ng Infracom. Ma'am, I mean, we're still a few weeks pa naman from September 16, no? Yung target po nila doon sa mga budget briefings. But nagpe-prepare po ba as early as now yung House kung sakasakali na, kasi may mga nagsabi naman na they're very much willing to work overtime. May mga nagsasabi pa nga na they're willing to set aside muna yung session break sa October kung sakasakali lang po na hindi po talaga umabot dahil sa dami ng mga observations po nila sa 2026 National Expenditure Program. Wala akong information tungkol dyan, but hindi naman to ang kung sakasakali magiging unang beses na ang Kongreso ay mag-work overtime. Nakita naman natin yan kahit sa 19th Congress, hearings would run until early mornings, diba? Just to make sure na magawa yung mga trabaho. So, the House is always ready for any eventuality that yung work needed to make sure that we get our job done. Panghuli na lang po, Attorney. Ano po yung pananaw ng House leadership? Kasi nabanggit niyo po kanina yung sentiments naman po in general, no, ng party leaders tungkol nga po sa kanilang mga observations, and in fact yesterday nabanggit din po nila na kaya din po nila gustong ipabalik yung NEP parang dahil pinalalabas or lumalabas na yung ang lagi na lang pong sinisisi sa mga insertions or sa pag may nasisilip po sa budget ay House of Representatives. So ano po yung, kumbaga, statement ng House dito pagdating sa, of course, protecting the integrity of the House as a whole, and yung, dun nga po sa mga ibinabatong issues patungkol sa insertions? For the sentiments of the members of Congress, nakita natin yan dun sa mga nasabi ng party leaders kahapon. Sila ang representatives nung iba't ibang members according to the parties, at nakita natin na gusto din ng mga House members na masiguro na tama yung nalalabas na budget. Ang nangyayari kasi, I was trying to understand nga the process Pag may mga kailangan corrections, ang mga items sa budget from the DBM, normally i-errata siya, na errata coming from the departments, from nagagawin doon dito sa Kongreso. Nangyayari siya naman regularly, kaya lang ang nangyayari pag nagkaroon ng mga errata, natuturo ang Kamara na nag-i-insert ng budget. Sa ganitong kadami ng kailangan i-errata na na-observe ng party leaders, masyadong madami to na sasabihin na later on matuturo na members na naman ng House ang gusto ng mga insertions. Kaya para maging klaro, para maging malinaw na nakita ng mga members na may mga kailangang ayusin at itama, hindi lang sa DPWH, kundi sa iba't ibang ahensya ng departments. At para masiguro na maging magawa nila ang kanilang tungkulin ayon sa konstitusyon, magampanan nila ang kanilang trabaho bilang panawagan sa direktiba din ng ating Pangulo. Mas gugustuhin nila na itama muna to ng DBM para mas magiging maayos at masinsin ang pag-aproba ng Kamara sa magiging budget ng ating bansa sa 2026. Thank you po, Attorney. Thank you, Ray. Thank you, Haji. Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, spokes.
Ma'am, you mentioned kanina that you were not privy sa conversation ni Speaker with Secretary Pangandaman. But would you know how the party leaders were appeased? Did the Speaker talk to them? Anong sinabi niya? Well- Because, sorry po. Kasi sabi po ni Representative Alvarez kanina, na gusto pa rin sana nila ibalik yung budget, ayaw pa nila matuloy to. But since nag-usap nga raw si Speaker at saka si DBM Sec, hinayaan na lang nila. Unfortunately, I have no information on that. I just saw also the interviews of some of the party leaders this morning. So wala akong mako-contribute dun sa discussion. Ma'am, nabanggit din kanina sa questions yung sa Infracom, there was a motion by Representative Jokno for the members of the Infracom to submit a written full disclosure of their business interests that may be connected to flood control projects. And sabi po ni Cherry Don, kung mako-cover daw po lahat ng members of the House, dapat ma-amend yung motion ni Congressman Jokno. But napapag-usapan na po ba ito ng House leadership na kahit walang motion, i-cover na lahat ng Kongs? Because there might be Kongs involved in flood control projects who are not members of the Infracom. Wala pa po akong balita tungkol dyan. Thank you po. Thank you, Tina. Mel Alice Moras on PTB4. Hi, Attorney Princess. Regarding lang po sa timeline, para lang malinaw, kasi yun nga, so ang movement ngayon, tuloy pa rin yung budget deliberations, pero may hinihintay tayong errata mula sa DBM or DPWH. So, sa part po ba ng House, are we still confident na magiging on time yung passage ng budget? Or may mga nakikita rin kayong pagbabago sa magiging takbo ng budget calendar? Ano po yung assurance nyo tungkol naman dito sa timetable ng budget process po dito sa part ng House? Well, we have to check din with Chair Mika on this, no? Pero kaya nga tuloy-tuloy pa rin ang budget deliberations para dun sa mga items na wala namang problema ay matakil na siya. Hindi natin alam kung paano ang magiging, kung gaano kabilis yung magiging review ng DBM doon sa mga budget na may nakitang observations, may mga observations sa mga members. So, pero it appears that the committee is still confident that they can still meet the timeline na tinitignan ng House para ma-approve ang GAB. Nakita naman natin kung gaano kabilis din yung developments, no, dun sa express ng sentiments ng party leaders, dun sa finding ways where we can address the issues ng mga party leaders. So we're still gonna wait kung ano pa yung mga magiging susunod na hakbang, but tuloy-tuloy ang trabaho ng Committee on Appropriations to ensure na may matatapos natin to dun sa time na in-identify nila. And again, kung magkaroon man ng adjustments, nagsabi din ng ibang party leaders that they're willing to work overtime for this. Opo. And ma'am, follow-up lang, kasi kahapon, yun nga yung press ko ng mga party leaders. Ang main point kasi, ayaw ng mga party leaders na kamara na naman yung masisi kung may problema dito sa budget. So, dahil po sa development, tingin po ba natin, kumbaga parang hindi naman masisisi na yung camera kahit hindi natin ibinalik yung NEP. Paano ulit yun? Parang kumbaga, ma'am, parang are we confident na kahit hindi nagkaroon ng solian ng NEP sa DBM, maayos na yun? Okay. Maayos na rin po yun. Again, yung sulian ng NEP ay hindi nga ito yung physical na pagbalik, yung hindi katulad yung remand na ginawa dati, no, sa impeachment na talagang dinala yung documents. Hindi naman ganyan ang gagawin. Pero clear ang sentiments ng party leaders. There's a need to review, to correct what they used, yung massive mangling of the budget proposal. Kailangan siya i-correct. So,
yun yung gustong iparating din ng party leaders. That's what my appreciation of the statements kahapon. Kung paano yan gagawin ng DBM, kung paano nila aayusin yung mga items na nagkaroon ng mga concerns sa mga members. Wala ba? Hello. Hello. Testing. Hello. Yan. Kung paano gagawin ng DBM yung pag-correct nung na-review nila na budget. Kailangan maging clear yan din sa pag-transmit nila sa Kongreso. Now, ang tanong ay palagi ba natin na mas magiging mawawala na yung tama 'di ba? Mawawala ba yung duda, yung sisi sa House? I'm sure lalo na pagdating sa politika, meron pa ring isisisi sa House. Pero ang hindi naman to tungkol sa pagsisisi lang. Pero ang gusto din ng House of Representatives yung tamang proseso na nagagampanan nila ang kanilang tungkulin. Gusto namin i-review at ipasa ang tamang budget. Paano namin yan ipapasa kung ang mali ay galing sa source? So, ayusin na muna. Itama muna para pagdating sa Kongreso, mapasa namin at ma-review namin at mapasa namin ng maayos yung budget na talagang maa-address ang concerns ng mamamayang Pilipino. Thank you po. Salamat, Mela. Mabik Trinidad from Abante Radio. Ma'am, good afternoon po. Good morning po na po. Yung po bang pagpupulong kagabi with House Speaker, pwede po bang sabihin na yun din ang stand ng House Speaker na wag na lang idalhin sa, ibalik sa DBM po yung NEP? Hindi ko po masasagot kasi wala po ako dun sa pag-uusap na yun. Pero Hindi ko po yung- alam yung konteksto ng kanilang mga pag-uusap. But the fact na nagbago po ang isip nung mga party leaders, na nagbago sila ng desisyon. Hindi nagbago ang posisyon ng party leaders dun sa parte na meron pa rin kailangan i-correct at ayusin ang DBM doon sa mga nakita nilang problematic na mga items sa NEP. Yun, very clear yun. Yung, siguro yung mga nakikita natin mga statements na hindi na ibabalik, it's, yung, maaring yung proseso, pero, ang hindi nagbabago, yung panawagan na ang pagtatama ay dapat manggaling sa DBM. Hindi dapat yung House pa ang magtatama ng mga problemang dinadala nila sa Kongreso. Pero paano ho nila itatama yon kung hindi nila ibabalik? Katulad ng mga nabanggit ni Congressman Puno, I think pati ni Congressman Alvarez ba, yung na-interview kanina na sa deliberations, i-identify yung mga observations nila. Sabi nga dun sa interviews lang, no, na talagang hihimayin nila ng husto. At mapapakita na yung pagko-correct ay manggagaling sa departamento or sa DBM at hindi lang siya mga corrections na ini-initiate ng mga members ng House. I think yun naman yung isa sa mga proseso na pwedeng gawin. Yun lang sa ngayon ang pagkakaintindi ko sa mga naging statements nila. Pero doon sa observations nila na maraming kailangang itama, na hindi lang siya iilan, pero napakarami, hindi po nagbabago yun. Thank you po. Salamat, Mabik. Jenes Capanti from GMA Online. Attorney, good morning po. For the record lang po, so hindi mo na ibabalik as of the moment. Well, kung pagbabasihan ko yung ibang mga interviews, may mga ganong statements, pero hindi pa rin naman, wala pa naman din akong alam kung ano ba yung
kung ibabalik ba o hindi. Kasi dalawa pa lang yung narinig ko na nagsabi. Pero hindi naman nagbago ang kanilang posisyon tungkol dun sa mga na-raise nila na mga issues doon sa NEP. Thank you po. Thank you, Nacelle. Earl Tobias from IBC 13. Ma'am, good morning. Clarificatory questions na lang din po dun sa dalawang huling tanong. Meaning, ma'am, since hindi naman nagbago yung sentiment na dapat may mga ilang line items na baka pwedeng i-review ng DBM, would the House still consider to, or is it also needed na to formally express that the House stands na they will continue budget deliberations but with reservations, just for the record po? We will see sa mga, that's up to the committee eh. So, hindi naman ako para magsabi nun. It will be up to the Committee on Appropriations and its members on how they will act on the various concerns and observations of the members. Personal sentiment na lang, attorney, but pwede kaya yon na viable option kung sakali para malinaw lang natutuloy ng Kamara yung 2026 NEP deliberations, pero merong kayong ilang sentimento yung mga mambabatas na ito yung dapat baguhin. Nakikita natin na tuloy-tuloy ang deliberations. Alam din natin na may mga issues ang mga party leaders dun sa mga items na nasa NEP. So, we leave it at that. Okay. Salamat, Earl. May we know if there are additional questions from the media? Vic Sumintak from IBC 13. Nakatanong ngayon, Kuya. Ed Sarto from DCME. Okay. If there are no more questions, we will conclude Kuya with... Ed. Okay. Ed Sarto from Sorry ma'am, DCME. I don't know kung natanong na ito. Yung letter lang, addressed to Congressman Valeriano. Yes po. Ano yung pinaka, although sa letter nandun na, what is the objective of Congressman Benny Abante of writing a letter to the chairman of the of fellow congressman? To investigate yung purported, let me see, let me read it first. Kasi this refers to a purported request for an 8 billion peso insertion. So, ang questions doon sa letter is why is a budget insertion request being facilitated by the son of an undersecretary of the agency that would approve such request? What specific law or rule did PNP Chief Torre violate that led to his relief or removal? Also, the amount requested for the intended purchase of guns is quite staggering. 8 billion pesos for 80,000 units is 100,000 peso per unit. What is now the status of the request budget insertions? These are the questions in the letter. Tignan natin po kung ano yung magiging action po ng committee and ano yung magiging scope pa ng kanilang magiging investigation pag nagsimula po ito. Thank you, Ed. Before we officially conclude our press conference, may we ask Spokes Abante for her closing statement. Again, it will be there will be busier days ahead for the House of Representatives. We have the Infracom hearings that will continue next week. We have Quadcom hearings that is set to start in the next coming weeks. And we also have this budget deliberations that will continue. Seryoso ang trabaho ng House of Representatives. Seryoso ang mandato ng House of Representatives. At seryoso din ang mga miyembro ng House of Representatives, pinangungunahan ni Speaker Martin Romualdez, na tugunan ang kanilang mandato ayon sa konstitusyon at ayon sa batas. Samahan niyo po kami para himayin ang budget ng ating bansa, para matulungan ng ating Pangulo na masiguro na ang budget na ilalabas ng Kamara ay budget ng mamamayang Pilipino, hindi ng iilan lang. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit, Attorney Princess T. Abante, House of Representatives spokespersons. To everyone, magandang umaga po.